Mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras at aking mga kayubi sa Usapang Batas doon sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po, pag-usapan natin yung kapangyarihan ng ating Pangulo sa paggamit ng calling out power in comparison with his martial law powers under the 1987 Constitution. Alam ko maraming hindi pa, sa mga ordinaryong Pilipino, hindi alam itong calling out power na to. So pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magsimula sa ating diskusyon, hayaan niyo po akong magkuwento muna ng isang kakaibang panimula. Kagabi po kasi, nanaginip ako at yung aking panaginip ay napakagulo. Napanaginipan ko raw na dahil sa sunod-sunod na balita tungkol sa matinding political tension, sa mga banta ng malawakang protesta, at sa kung ano-anong sigalot na nangyayari sa ating bansa. Sa panaginip ko, nakita ko daw ang ating Pangulo na napasandal sa kanyang upuan doon sa kanyang sala sa Malacanang. At tila seryosong pinag-iisipan kung gagamitin na ba niya ang martial law powers o ang mas magaang na calling out power para lang maibalik na sa kaayusan ng ating bansa. So kasi nagiging sagabal to itong mga rally-rally na to sa pag-usad ng ating ekonomiya. So doon sa panaginip ko, sabi ko kay Mr. President, Sir, piliin niyo po yung mas madaling i-justify. Baka pumapatawag tayo ni Supreme Court Justice. So, medyo nagulat yung presidente. Sabi sa akin, sino ka ba? Kaya, ngayong gising na ako, ituturo ko sa inyo kung ano ba tong calling out power in comparison with martial law at saka yung isa pang antas ng kanyang kapangyarihan na ginagamit in the event na nagkaroon ng kaguluhan sa ating bansa. So, ano ba itong tatlong antas ng kapangyarihan? As Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Excuse me po. So, unang-una yung calling out power. Yan yung pinakamagaan tumutulong lang yan sa mga pulis. Yung tumutulong lang ang mga military sa mga pulis sa kaso o sitwasyon na kung saan medyo nagkakagulo na. So, calling out power. Pangalawa, yung suspension of the writ of habeas corpus. Ito yung nagpapahintulot sa pag-aresto ng walang waran. At yung pangatlo, yung pinakamabigat, yung martial law. So, ipapaliwanag natin yan. Hihimayin natin ngayon kung ano-ano ba yan. So, unahin po natin itong calling out power dahil ito po yung buod ng ating episode. Ito yung main subject matter of our episode today. Ano ba yung mga limitasyon nitong calling out power at ano ba ito talaga? Sa ilalim po ng ating saligang batas, itong calling out power ay ginagamit para pigilan o sugpuin ang lawless violence, invasion, o kaya yung tinatawag na rebellion. So, tatlo yan. Invasion, rebellion, at lawless violence. Pero tandaan, dito, ang militar ay katulong lang. Ang kapangyarihang sibil ang mas mataas. Hindi pwedeng gamitin ang kapangyarihang ito para supilin ang mga mapayapang protesta at legal na kritisismo. So, ulitin ko mapayapang protesta at legal na kritisismo. Yan ang kanyang hindi pwedeng pigilin sa sitwasyon na kung saan mayroong calling out power. Kung napansin nyo, kahit may sundalo sa lansangan, dito sa calling out power, kung sakaling gagamitin to, ang nagbibigay pa rin ng order ay ang pulis. Imagine ninyo, tatawag ang pulis. Sir, military, pakibaba yung M16 mo. May nangingigil lang ng bote-bote dito. So, kailangan nila mag-adjust dahil hindi sila ang boss sa sitwasyong ito. So, civilian
supremacy pa rin under the calling out power. At suporta lamang ang military pagdating dito sa ganitong klaseng sitwasyon. Ngayon punta tayo ngayon dito sa martial law. At ano yung mga matinding limitasyon ng martial law? Alam niyo po itong martial law ngayon ay hindi katulad ng dati sa ilalim ng 1987 Constitution. Malayo to dun sa 1973 Constitution. So, kailan siya pwedeng ideklara? Kailangang sabay na umiira lang actual invasion, actual rebellion, and when public safety requires it. So, tingnan natin, ano ba yung mga limitasyon nito? Pag dumiklara ang presidente ng martial law, hanggang 60 days lang to. Yung Kongreso natin at Korte Suprema ay may kapangyarihan bumawi o bawiin at suriin ang basihan ng Declaration of Martial Law. At dito, hindi pwedeng mawala yung civil supremacy. Tuloy ang trabaho ng Kongreso at ng mga korte, walang titigil. So, pero ang tanong dito, bakit 60 days lang ang martial law? Simple lang. Para hindi masanay yung mga kongresista na nakaupo lang sa kanilang opisina at walang ginagawa. Kailangang mag-meeting sila uli para magdebate, no? Bago matapos yung 60 days na yan, yung deadline. Tapos magre-report yan, no? Kung walang deadline, alam niyo na, baka next year pa magsabit yung mga yan, no? sa ating Korte Suprema. So, joke lang yun, no? Pero they are required, mandated yan by law na 60 days dapat gumawa sila na report. So, dito, ang hamon sa bawat Pilipino ay maging mapagmasid tayo. Natutunan natin na ang kapangyarihang pangmilitar ng Pangulo ay may napakahigpit na chain of command at checks and balances upang maproteksyonan ang ating demokrasya. Ngunit ang aral na ito ay hindi lang para sa Pangulo. Ito ay hamon para sa bawat Pilipino. Sa lahat ng mamamayang Pilipino. Tingnan natin kasi yung realidad eh. Yung ating ekonomiya ay umaasa sa kapayapaan at kaayusan. Ang anumang malawakang karahasan, kahit pa ito ay nagugat sa politika, ay direktang magpapabagal sa pag-unlad ng ating bansa. Kapag may kaguluhan, humihinto ang negosyo. Umaalis sa mga investors, pinupull out yung investment nila dyan sa Philippine Stock Exchange. Sino apektado dito? Yung mga ordinaryong Pilipino. Kaya naman ang ating matinding panawagan at konklusyon na ito. Sa isang demokrasya, ang pagbabago ay nakakamit sa pamamagitan ng saligang batas. Hindi ng sandatahang lakas. Batas. Hindi sandatahang lakas. Kung may pagtutol kayo, gamitin ang lakas ng batas. Hindi ang lakas ng dahas. Dahil sa oras na anumang grupo ay lumagpas sa hangganan ng batas at nagdala ng lawless violence, binibigyan lang nila ang Executive Department, ang Pangulo, ng legal na basihan para gamitin ang militar. Katulad ng aking paliwanag kanina, doon sa calling out power. Ang martial law ay isang pader na itinayo ng ating konstitusyon laban sa tyranny. Panatilihin nating matibay ang pader na yan sa pamamagitan ng paggalang sa proseso at pagtangging lumahak
lumahok sa anumang pagkilos na magbibigay ng dahilan sa sino man na isipin na ang last resort na solusyon ay ang paggamit ng militar, ay kailangan ng calling out power, kailangan magkaroon ng suspension of the writ of habeas corpus, kailangan batas militar, kailangan martial law. So, kailangan natin panatilihin ng kapayapaan upang ang ating ekonomiya ay umusad at ang ating demokrasya ay manatiling buhay. Marami pong salamat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.